Matindi to! Breaking news! Nagsalita na po ang spokesperson ng OBP na si Castelo, no? At talagang binunyag niya ang sikreto ni Sara na kung bakit si Sara ay relax na relax lang at sa kabila ng pagtutulong-tulong nila na para pabagsakin si Sara at andyan yung impeachment, andyan yung mga iba't ibang pagpaparatang, ganun pa rin si Sara at lalong pa blooming, no? Ang dami nakapansin niya, no? At masayang-masaya pa siya at wala siya pag-aalala at hindi siya stress ang itsura niya, no? Mas stress pa nga yung mga kapatid niya, eh. Nakakita niyo, mas stress pa nga si Paolo minsan kasi si Baste, eh, kaysa kay Sara Duterte, no? Yan ang the great leader talaga. Yan ang leader. Walang takot, walang okay lang kahit mawala siya, tanggap niya ang pagkatalo, tanggap niya mawala siya, no? Ibig sabihin, wala siyang pag-aalala. So, ibig sabihin, magagawa mo lang to kung ikaw ay malinis ang konsensya mo. Sabi ko nga sa inyo sa kalagitnaan ng bangayan ng mga Duterte, si Tatay Digong, sa si Bongit, ha? Gagawa ba naman si Sarang kalokohan sa harap-harapan, broad daylight? Kayo naman, mag-isip-isip kayo ng konti, no? No, bakit? Paano mo papaliwalag yung Piato, saka Mary Grace, saka yung mga patiting, yung mga ganung pangalan? Yung kasi confidential pension, gumagamit ng mga alias yun, kaya nga confidential eh. Di ba? Tungkol sa mga may mga, alam nyo, pag may mga intelligence na hindi na dapat kailangan banggitin, kailangan gumagamit ng alias. No, wala sila. Wala sila alam kasi no, hindi kasi sila tatrabaho sa gobyerno. Alam niya na naman tatrabaho sa gobyerno, ayaw lang sabihin. Hindi lahat Okay. Dito mga kaibigan, binulgar ni Castelo ang sikreto ni Sara kung bakit talaga si Sara kaya pala na relax lang at talaga tila yata kumpiyansa, no, sa kanyang nangyayari ngayon sa kabila ng impeachment trial kabila, no. Syempre napakabaya, sabi niya na isa babae si Junel. Sabi ni Junel, sabi niya, kailangan palagutin si Sara para agusin ang gusto ng taong bayan. Bakit? Si Sara lang ba halimbawa ng urakot? Arap-harapan na, may ebidensya na, yung flood control issue, tahimik ka eh. Di ba? Ang ingay-ingay mo kapag sarili yung balak pakakapakalan eh. Pero pag yung pagkakalusin na yung Marcos, ayaw nyo kasi duwag kayo. Di ba? Napakaduwag nung representative na yun, si Junel. No, napakaduwag pati yung ngipin parang kala mo paabrelata ng pambukas ng lata. Alam mo yon? Napakaduwag, no? Ano yung flood control issue? Tapikin nyo para yung tao walang masabi. Para yung tao hindi kayo sumbatan na, teka muna, ba't si Sara lang? Para wala silang masabi, tapikin nyo parehas. Ako talagang transparency kayo. Hindi kayo selective justice. Di ho ba? O ito, painggan po natin si Castelo at si Lorraine Badoy. No? Wala right now, all we can do is hope and pray that the Senate impeachment court will be guided morally by the Holy Spirit and fairness na lang, fairness and sound discretion sana ang mag-prevail sa kanila. So you're still there. I mean, you believe it, that it's possible. I believe in miracles, okay. I believe in spiritual guidance. So sana mag-guide sila. Yung truth, we're not after I mean, people might think that we're just so pro VP Sara. We're pro the truth, but we're just confident that the truth will come out in favor of VP Sara. Kasi hindi siya ganyan magiging katapang kung marami siyang tinatago or kung meron siyang tinatago. Yes, totoo yan. Yung iba kasi baliktad ng utak. Di ba? Ulitin ko yung mga mahihina, ito sinasabi. Kaya pala maingay, may tinatago. Sipin mo, niwala sa konsepto ng psychology, niwala sa konsepto ng mga science, logic, lahat, anthropology, biblically, lahat, scientifically, lahat. Wala. Sa haka-haka, wala eh. Baybayin mo. Kaya maingay kasi may tinatago. Na-confuse ako. Sabi ko nga sa iyo, pag ikaw maingay, wala ka tinatago. Hindi porket kaya ang tama, kaya nag-iingay, may pinagtatakpan. Possible. Pero yung sa sarili mo, mag-iingay ka para matakpan mo sarili mo, hindi. Hindi kaya takpan. Ang issue sa sarili, hindi pwedeng takpan.
Pag iba, ikaw may baho ka, no? Kung ayaw mo mahalungkat, tumahimik ka. Tapos si Mike Defensor, hinahalungkat, pilit hinahalungkat kahit walang kaso. Kasi di ba maingay? Hindi porket yung, tanggalin nyo sa isipan nyo yung mga tiyatanim sa inyo ng mga vlogger, ha? Yung mga vlogger dyan, malalayo sa katwiran. Kaya pala maingay. Kaya pala maingay kasi may tinatago. Ha? Di ba ang tama kaya pag may tinatago dapat tahimik lang. Di ba? Ibig sabihin si Sarah, sabi ko sa inyo, yung panahon ni Sarah Unity pabuo pa. Si Tatay Digong sa si Bonget magkaaway na. Kasi sinabihan ni Tatay Digong si Bonget ng bangag. Di ba? Alam niyo yan. Ngayon, alam nating mali yun. No? Kasi, aminin nyo. Yung salitang yon ay medyo ouch naman talaga sa isang presidente na nakaupo. So, ibig sabihin, sago pa ang gera na, away na. Ikaw ba naman sabihan ka ng ngagbay? Talaga mapipigong ka ng sobra. Di ba? Pero, syempre, may dahilan si Pangulong Duterte kaya niya sinabi yon. Di ba? Although, mali yung salita na yon. No? Pero, galit ang namuot ng utawi sa puso isipan ng Bonget. Tama? Ngayon, magkasagupaan sila. Sa gitna ng pag-aaway ba nila, dalawa, si Sarah ba magnanakaw? Alam niya, delikado na siya eh. Alam ng PDP at ng mga tagapagpayo kay Sarah pa si mga Duterte na, Sarah, mainit ngayon. Ikaw ang hotspot na, gusto nila alisin ka. Magnanakaw pa ba si Sarah? Sipin nyo, sa natural lang magnanakaw pa ba? Hindi na eh. Halimbawa, sa opisina, ako sa opisina, nasa opisina ako, dati ako magnanakaw, nasa hotspot ako, yung paningin sa akin ng opisina nasa akin. Sa tingin mo sa kalagitnaan ng issue ko, magnanakaw pa ako? Di lalo ako na booking. Lahat ng galaw ko kasi, silip nila. Lahat ng galaw ko, monitor nila. Di ba? Kaya hindi ako magnanakaw. Di ba? Kaya sila, pinagbintangan lang si Sarah. Kaya nga fishing expedition nangyayari. From the very beginning, at the outset, she already said she wants a bloodbath. Yeah. Ikukwento. Okay, please. Yeah. Kwento lang about terrorism, communism, Yes. EDSA revolution, the influence, diba? Yeah. You know, when I was in high school, I studied in Catholic schools all the way. Yeah. So when I was in high school, utusan kami ng mga madre na this was around 1985, 86, ganyan. Utusan kami ng mga madre na magmarcha along Aurora Boulevard. Carry placards na ibagsak si Marcos, iganyan, ang gobyerno, basta ganyan. So kami, I was 13, 14. We didn't know what it was. We didn't know what it meant. But we were happy to be out of the campus. We were happy marching along Aurora Boulevard with our friends. Diba? Feeling namin field trip. Wow, field trip. Pero may mga dala kaming banners that yung mga nakasulat doon sa banners and placards na yon only dictated by the madre running the school. So ganyan din ang ginagawa, di ba na-mention mo kanina that the schools are being the centers for indoctrination ng Radicalization of the city. radicalization. So even I came from that school kasi yung mga madre mismo ang nag-uutos sa amin na lumabas kami doon sa kalye at magdala ng placard na nakasulat ganyan eh. So so with this, I hope that everyone watches our children, especially the younger ones. Dahil formative years pa yan, wala pa silang sarili nilang conclusions about life. They're still not very much aware of the realities of life. So I hope that the parents will be able to guide them well para naman hindi mahiwalay ng landas. Like I told you, kaya hindi nag-UP itong dalawa. Kasi baka maging assistant ni VP. Baka umakyat ng bundok. Baka umakyat ng bundok kaya hindi ko po. Because I knew already and I had to do something about it. The tendencies because of the indoctrination also made in another Catholic school. Exactly, So where is the moral ascendancy to lead us?
to lead the country? Nasaan? Tamo ito napansin nyo ba? Hindi naman nagkakampi-kampi sila Castelo. Kasi ang kanila kasi, ang mga utak ng mga vlogger nila, na palabasin, DDS lahat na nagsasalita kay BBM. Pag nagsalita labang kay BBM, DDS. Dalawa, bantayan nyo. Yung isa, destabilization talaga. Maaring gustong si BBM, pinsalain, yun. Yung isa, for democracy. Nagsasalita sila, kagaya nila Percy Sandanya, kita mo yun, sa Akbayan Party List. Maya rally sila. Pag may nakita silang hindi nila, alam nilang mali. Kasi alam nila, nasa demokrasyang bansa, may karapatan magsalita ang mga tao. Tama? Ngayon, hindi natin sinasawa yon. Yung kanilang, kasi opinion nila yun sa loobin nila yun, damdamin nila yun. No? Ganun din yung mga nag-rally. Kung hindi kayo pinapakilaman ng INC na mag-rally, huwag nyo rin pakilaman ng INC mag-rally kasi bahagi na demokrasya yon, no? Pero hindi, para pinsalain si BBM, hindi maganda rin yun, siyempre, no? Pero ito sabihin ko sa inyo, yung mga tao, hindi naman magkakampi-kampi. Yung mga side nila Robin, mga DDS, PDP laban, sila Miao, Kong Miao, yan, magkakampi-kampi yan, sila Harold Despicio, yan, magkakampi-kampi yan. Pero may mga side naman na katulad ng may mga side na neutral lang hindi naman DDS Pero sasalita kagaya nila Erice, hindi naman DDS yan, pinklawan yan. Solid pinklawan sila Edgar Erice. Napakadami po ng mga kongresista na iba't ibang grupo na kagaya ni Toby Chanco, di ba? Hindi naman DDS yan. Pero nasa panig para siya ata ni Boji D na paniniwala niya, no? Marami. May mga may mga sitinyo, dami, di ba? Iba-iba yung mga vlogger na neutral lang, may mga pinklawan. Tingnan nyo, iisa sinasabi pati mga DDS, isa mga bugkas na bibig nila. Iisa tabas ng dila nila. Kasi yun ang nakikita nila. Hindi nagsisinungaling tong mga to. Kayo nagsasabi niyan, hindi. Talagang may mali sa administrasyon na kailangan punahin, na kailangan tanggapin nyo yung pagpuna. Di ba? Tanggapin nyo. Huwag kayong, yan na naman kayo, DDS lahat. Nawawala kayo sa sarili nyo Tapos sila Castelo, pati ibang mga grupo, sila Tinyo, sila Toby Chanco, iisa mga sinasabi nila. Ibig sabihin, ang problema, iisa. Kayo na nagsasabi, walang problema. Di ho ba? O, tuloy. Saan, where is it based? Where is it grounded? So kaya, which now would lead us to thinking na kaya tayo ganito kasi yung leader natin walang moral ascendancy over us. Kaya kita mo, hindi naman nakokontrol ng pulis ang mga batang nagbabaril ng kaklase. Ang mga batang gumulpe ng teacher dahil sinabihan na huwag maghikaw hanggang namatay ang teacher. And how old were these kids? 12, 13? Na magkapatid? Nakapatay ng teacher dahil sinabi huwag maghikaw? So ganun, because as above, so below, that's what I always said. I always said that to Secmon because Secmon was always very happy with us in DTI, Secretary Ramon Lopez. And then I would just always respond to him by saying, sir, as above, so below. Meaning, because you're like that, therefore I'm like this. Yeah. Ganun din si Secmon naman kay Presidente Duterte, as above, so below. Because President Duterte was like that, so Secmon was also as upright as him. Di ba? Ganun lang yun Kung ano yung puno, ganun ang bunga. Like I told you about your son. The fruit will not stray far away from the vine. Kung ano yung leader, ganun din ang bunga. Yes, totoo Ganun din yan. Totoo yan. Anong kinalaman ng Presidente Jack? Hindi po. Kahit saan organisasyon, religion man, kahit sa panahon ni Cristo, panahon ng medieval, panahon ng mga Ehipto, panahon ng etc. Hanggang sa panahon natin lahat ng grupo pati opisina. May mga kayo. Kung ano yung puno, siya yung bunga. Hindi po mawawala yung ganyang kasabihan. Kasi pag ang isang magaling na leader ng bansa, may takot yung mga nasa sanga niya. Kapag takot kayo sa puno, takot kayo sa halimbawa, sa isang grupo, takot sila sa kanilang leader. Kasi bakit? Hindi dahil sa takot sila talaga. Takot sila, madisiplina sila. Kasi mabigat yung pagdidisiplina
Ano yun? Pag-aalis. Pagtatanggal. Halimbawa, sa trabaho mo, sa opisina mo, pag kayo napatunayan, tatanggalin ka agad kayo, ha? Yung iba, hindi eh. 10 beses na nagkamali, 10 beses na puminsala sa opisina nila eh. Hindi pa rin tinatanggal eh. Mali. Kasi kamag-anak pala eh. O kaya best friend ng may-ari eh. Hindi. Dapat wala kang kikilinga. Pag may nakita kang palpak, o mali, o kabagalan sa trabaho, hindi para sa'yo yan. Halimbawa, nakita mo sa DepEd, Department of Education, may mabagal yung kumilos, walang maki-implement, tanggalin mo, alisin mo. Hindi para sa kanya yon, ibig sabihin. Di ba? Maging mapangil ka. Palitan mo, napakaraming tao sa Pilipinas may sapat na kakayahan eh. Di ba? Hindi kailangan na malupit. Kailangan may puso at magaling. Tandaan nyo yan. Pag wala sa inyo, wala talaga. Weak leader ka, ibig sabihin. Followers niya. So, This is why we're speaking up. yeah, this is why we're speaking up. So, kung upright sana si BBM, edi upright din sana yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi kung upright siya, he will call them out. 'Di ba? If they're doing something wrong right under his nose, and it's impossible that he doesn't know it, he'll call them out. But does he? No, he Does doesn't. he? You know why? Because he doesn't have the capacity. He's fully incapable of any moral ascendancy. Why would you to ask for all that from someone who is in a grip of a substance abuse disorder is like asking a 5-year-old to tie your necktie. It's totally impossible, no? Totally impossible talaga. Hindi niya kaya. So that what has happened to our government right now is that the very people, for instance, the DOJ, who are supposed to be who should embody justice, are the very embodiment of injustice, right? The ombudsman, who's supposed to be the embodiment of the fight against graft and corruption, is in fact the embodiment of graft and corruption by protecting this corrupt president, right? And this president who's O sige, palagay natin ha. Kalimutan natin pagiging korap ng presidente. Kung hindi ka man korap, bakit ang mga nananagot ngayon nakakulong hindi naman mastermind o kurakot? Ha? Tungkol sa flood control issue ha. Kasi ito pinakamalawak eh. Sabi niya nila bago mo walisan yung kalat sa baba, walisan mo muna yung agyo sa kisame. Kasi pag winalisan mo yung baba, mamaya walisan mo yung kisame, bali, wala. Uulit ka. Walisan mo muna yung taas mula sa baba. Magmumula ka sa pinakamataas, pababa. Tama? Ano ibig ko sabihin? Sino ba pinakamataas na korupsyon? Sa flood control scam, di ba? Dapat unahin mo yung bago na sa baba. Ay hindi. Inuuna yung sa baba. At wala pang kinalaman sa flood control issue. Di ba? Tama? So, hindi ka nga kurakot, pero pinababayaan mo, walang investigasyon. Eh di masahol ka pa. Tama? Eh di parehas ka. Sabi niya, di ba, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Meron din sa Biblia na ang isang bagay na alam mong mali. May mga mali kasing mapapatawad eh. Yung mga white lies na tinatawag eh. May mga pagkakamaling na pwede mo sadyain para sa ikagaganda ng marami. Mayroong ganon. Pero alam mo, yung maraming mapipinsala, katulad ng flood control issue, pinababayaan mo, malaking kasalanan yan, karumal-dumal yan, parehas lang yan. Para ka rin nangurakot. At daig mo pa nangurakot, bakit? Kinukusinti mo eh. Walang pinagkaiba yan doon sa isang bata, nakita mo, nagnanakaw na maraming halaman sa bakuran. O sige, Anya, bahala ka na dyan. Ikaw na bahala dyan, nakawin mo lahat yan. Parang ganon. Di konsentidor ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mo mananakaw yun eh. Pwede mo sawayin eh. Pero wala kang ginagawa. Wala kang kinakasuha mga congressman. Di masahol ka pa sa magnanakaw. Tama? Kung meron pang ibang termino tungkol aside ang magnanakaw, ikaw yun. Tama? supposed to be the leader is the antithesis to what a leader is. No, he's a tyrant. He's a plunderer. You can never call someone like that a leader. He's definitely not a leader. Yeah. So
You know, Yeah, the go kind ahead. of leadership that is so nice to watch. Yeah. That's just so nice to watch, whether you like the person or not. Sige, remove all the personalities. In the first sauna of PRRD, or maybe the second sauna, there were impeachment talks against Lenny Robredo, 'di ba? And then in the sauna, he was supposed to read a 35-minute statement Mm. as his sauna. That was all he was going to deliver. But the usual, typical of President Duterte, he segued, 'di ba? Turned off the teleprompter, and just did spontaneous, extemporaneous speech. That's his gift. Diba? That's his gift. Yeah, Gifted speaker talaga. Yeah. You know what he said? Baka malabas natin yung videos nun from before. You know what he said? Mm. Huwag niyong pakialaman si Lenny. Binoto yan ng tao. Siya ang vice president. Do not impeach her. Yeah. Yeah. That's what he said. With conviction, with passion, with all the gusto that he can muster. Do not touch Lenny. Yeah. Binoto yan ng tao. I mean, hindi ko lang magaya masyado yung kanyang accent, pero I will not- Totoo yan. Narinig natin yan sa isang sabi niya, sir, paano impeachment ni Lenny? Ano sabi niya? Huwag i-impeach yan, binoto ng tao yan. Ibig sabihin, alam niyang alam ba, palagay natin, no? Alam ko naman si Lenny kasi hindi naman kurakot si Lenny. Ako naniniwala ko hindi kurakot si Lenny. No? Palagay natin, i-impeach si Lenny talaga. Hindi dahil si Lenny siya. Kung talagang kurakot si Lenny, no? Palagay natin, kurakot siya, i-impeach siya. Hindi dahil sa kurakot siya, i-impeach siya ni Tatay Digong. Para doon sa mga taong naniniwala sa kanya, para di magkagulo Pilipinas. Pero hindi naman yung time na yun, ang time na yun, ata hindi naman tungkol sa korupsyon yata, nakalimutan ko na kung ano yun eh. Diba? Pero ito pagkakataong ito, possible naman, munting kaalaman, pwede, ibig mo palang sabihin, kahit si Sara nang urakot na, ayaw mo pa rin matanggal. Hindi naman sa ganun. Ang nangyayari kasi ngayon, fishing expedition, at kitang-kita naman talaga na yung mga ebidensya, pinalalakas lang nila, nagkukunwari lang silang malakas yung ebidensya, kunwari wala, pero wala naman talaga. At sige, palagay natin, si Sara nga sabi ko, may urakot. Paano yung flood control issue? So, paano nyo kami i-convince na talagang gusto nyo talagang panagutin ng isang opisyal na sa Pilipinas, na nakaupo, yung isang opisyal na nangurakot, na mas malaki, trilyon na nawala, hindi nyo pinananagot. Paano nyo kami i-convince na totoo ang pananagutin yung Sara? Di baka duda-duda na kaya nyo lang i-impeach si Sara kasi gusto nyo lang talaga mawala siya, hindi dahil sa kurakot. Tama? At naniniwala kami, hindi naman talaga nangurakot si Sara. Di ba? I will not countenance it. He's not Diba? going to tolerate it. Yeah, he said. exactly. Pero imagine kung ganyan sana ang presidente, wag niyong pakialaman si VP Sara, 32.5 million ang bumoto dyan. Of course. Hindi, sa tingin ko, hindi na 32 million bumoto dyan. Sa tingin ko, bumaba na yan. Siguro mga ano na lang yan. Tansya ko sa logic ko mga 27 million na lang dyan. Yung iba namatay, na siyempre sa katandaan. Yung iba siyempre umaklas na rin. Napunta na sa BBM. Mga 26 million na lang, tingin ko. Pero ngayon, yung ngayon, dumami ulit, pag nagkabotohan ulit, aabot siguro ng mga 35 na. Ganun lang yun. Hindi naman niya sasabihin, mas mataas pa ang boto niya kaysa sa akin. Minasahe pa yung sa akin. Di ba? Mas maraming bumoto sa kanya kaysa sa akin. Hindi niya na kailangan sabihin. But, if you're really a leader and you're so secure about yourself as the president of the country, bakit ka papayag i-impeach ang vice president mo? At bakit ka papayag na yung tatay ng vice president mo na 80 years old ay ipapadala mo dun sa 7,500? Isa lang ibig sabihin yan. Walang puso. Tatandaan nyo, walang puso. Tatandaan nyo. Munting kaalaman. Teka muna. Ibig ko pala sabihin si Tatay Digong maraming ginurgur kasi sa EJK. Sasabihin mo ba walang puso yung nagpakulong sa kanya? Hindi naman. Hindi. Kaya nga tayo may justice system sa Pilipinas eh. Masakit man sa atin na si Tatay Digong ikulong kung may kasalanan dito sa Pilipinas. Pero ipapadala mo sa dahig
tapos si matanda na, alam mong hindi kayang dalawin, gusto mong patayin doon, wala kang puso. Tandaan mo yan. 100%. Diyan pa lang nalalaman na. Yan pa lang ang katibayan. Diyan pa lang sumasalamin na. Hindi na kailangan magpaliwanag. Kahit ikwento mo sa bulag, ikwento mo sa hindi naman nakakakilala sa kanya, halimbawa sa ibang bansa, ikwento mo, halimbawa pumunta ka sa France, no? Mag-ano ka do, sa Spain, pumunta ka, mag-Espanya kang salita, ikwento mo yung mga nangyayari, sabihin mo, pasagutin mo siya, sir, may puso pa ba yung gumawa nun? Sasabihin sa inyo, walang puso yung gumawa nun. Walang puso. Ang iisa lang sasabihin ng isang utak ng isang taong matino. Sasabihin ay dapat pag yung isang tao na nagkasala sa kanyang bansa, doon mo ikulong sa isang bansa niya. Doon sa bansa niya kung saan siya nagkasala. Intende? 'Di ba? Kung nagkasala siya doon sa Japan at Pilipino siya at may pwede siyang ibdalin sa Pilipinas, dito siya ikulong. No? Meron naman sa ibang bansa na paparusahan. Kaya nga inuuwi natin yung ibang tao, mga OFW nagkasala, no? Nasangkot sa mga trafficking, sumusulat ang presidente nakikiusap para iuwi yung mga Pilipino dito sa Pilipinas. Dito hatulan, dito ikulong. Pero ikaw, dadalhin mo yung isang lahi sa ibang bansa, tapos matanda na, imbis na sa Pilipinas, dito ikulong, para madalo ng mga kamag-anak niya, wala kang puso. Ang tindi mo, wala kang puso. Yan ang sabi ko sa'yo, wala kang puso dahil nakikita dyan pa lang, huwag ka na magpaliwanag. Dyan pa lang, kahit ikwento mo sa lahat ng nasyon, sasabihin nila, wala kang puso. Miles away from us. Na meron naman tayong korte dito. If you're secure about yourself, your presidency, your position as president, or your pagkatao na lang, if you're secure enough, why will you do that? Also, PRRD had a very keen appreciation and knowledge and respect, reverence, in fact, for a democracy, diba? So he knew that the votes of the Vice President Lenny then is something that you wouldn't fiddle with, diba? Boses ng tao yan. Right. He never silenced anybody. In That's fact, what he said nga, Yeah. diba? Yeah. So, isang beses, yung after nung SONA niya, nag-rally-rally yung mga CPP, bumaba siya, sumali siya doon, di ba? Kinausap niya. Because Yeah. against the advice of his security. Yes, Because why? yeah. Yeah. Because he understood democracy, no? That this is Mhm. this is the voice of the Filipino people, no? So, and one more thing, Ruth, I want to say something also. This is in connection to the way that Bongbong Marcos is tearing the fabric of our society. It's also all of this kain suka, no? These people around that, they were known very, very vociferous voices against the Marcoses because of plunder and because of dictatorship, yung fascist, etc. But now look at them. Yeah. Now look at them. So what are I you know a lot teaching? of them. I know so many of them. Yeah, so what are you teaching our children? Are you not supposed to teach your children to be principled? Diba? So what you're saying, what Chel Jokno is saying, the son of Pepe Jokno, who gave his life fighting the dictator Marcos because he was also a plunderer, what Chel Jokno is saying is that I will do anything. Alam mo, ito yung mga pinklawan na sablay kayo sa mga tao ng mga nakaraan. Ito na yung pagkakataon na makakabawi kayo. Pero ginagawa nyo pa rin, masablay kayo. Totoo lang. Masablay kayo. Bumawi nga kayo itong nakaraan, pinagbigyan kayo ng tao eh. Nanalo si Shell Jokno, nanalo si Delima bilang representative. O, dyan sa representative, bilang party list. Kasi napakadali manalo dyan. Bumoto ka lang dyan ng 400,000, sigurado may party list ka na yan. No? Hindi sa pagiging senador, tamo, hindi kayo papanalunin ng tao. Ibig sabihin, hindi ganun karami ang boto para sa inyo. Ibig sabihin, ngayon lang kayo babawi, sana. Alam mo ito ito aminin ko si Shell Jokno, alisin nyo galit nyo. Kalimutan nyo lahat ng galit nyo. Shell Jokno sa Adelima, magaling na abogado yan. Totoo. Magagaling yung mga yan. Pero, yung galing nyo sana, ginagamit nyo sa pagkakataon ngayon, kalaban man o kakampi, gamitin nyo. Sana nasusolve na yung ng Pilipinas kaso hindi Anong ginagawa nyo? Kay Sara lang kayo. Hindi totoo yan. Yung galing nila, kung ginamit nila sa maayos, baka pag tumakbong senador niya, manalo kayo Totoo. Si Shell Jokno, may magaling yan.
Di ba? Pero yung tatay niya magaling. Eh ngayon, si kay Shell Joke, ibig sabihin, dapat si Chel, gawin mo yung dapatas na parehas. Kung alam mo may flood control, dito, siyasatin mo, hindi lang si Sara. Eh maliban na lang kung takot kayo. Di ba? No, my principles don't matter just so I stay in power because it's their strategy, right? It's the Dilaw strategy to get back into power. But our children are watching us. What kind of nation are we that we have leaders, itong lalaki ng mga bunganga ninyo, no? Against Marcos for so many years, decades. And then suddenly, just because you're afraid of a Sara Duterte presidency and you want to obstruct, no, and silence the voice of democracy, you're going to turn around and suddenly you're conniving with the master plunderer. Narinig niyo ulan? Ang lakas ng ulan ngayon dito. Oh. Lakas, kanina pa yan. Buhos ng buhos. Ako, nakakatakot. Bahala naman sa ibang lugar. Diba? What are we teaching our children? Diba? What are we teaching our children? That's It's my not only Cheljok, no. How Yeah. about Ninoy Aquino look-alike? Yeah, Bam Aquino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Ayan na, magagaling na tao yan eh. Kung sa pinag-aralan sa pinag-aralan, magagaling na tao yan. Dapat kayo, pagkakataon nyo, hindi gumante, bumawi kayo. Ipagtanggol nyo talaga Pilipinas sa lahat ng mga kurakot. Anong ginagawa nyo ngayon? Tahimik kayo. Di ba? Also heard that Manolo Quezon is now the ghost speechwriter of Bongbong Marcos, no? I don't know, is that true that he was the one who wrote the horrible SONA? What kind of SONA is that, di ba? So, I mean, these That's people the have secretary's principles. report. Laila de Lima, no? Yeah, yeah. Those who hated the Marcoses in the past, those who said that he's such a liar and he's a thief, Plunderer, magnanakaw. plunderer, magnanakaw, Lenny Robredo. are supporting him now? Yeah. Parang ang hirap naman yata. I cannot fathom, I cannot understand. I'm actually mortified. Yes, I am. Paano yun? Paano yun? Hindi ba you hated him to death? Yeah. Now, just because there's a Sara Duterte who stands up to him, Dude, there's only love niyo na siya, hero niyo na siya, gusto niya siya nang ilagay sa pedestal. Ganito ba yun? You know, you can not like the vice president. That's your opinion. That's your right, di ba? But that doesn't mean you don't need to buy into the stupidity that's being sold to you by the CPP and the Dilaws that loving the vice president, supporting her equals you have to hating the vice president equals you have to love Marcos. No, that binary is so false. No, Yeah. if you don't like Marco, if you don't like Inda, you're perfectly that's It's your right. perfectly fine. Yeah. Perfectly fine. But does that mean that you have to support a plunderer? No, it doesn't. That's you know what it's called? It's called integrity. Okay. For the longest time, sinuka niya yan si Marcos, di ba? And then now, Nirally-rally niyo pa nga sa EDSA noong 1987, di ba? and buti sana, has he shown us any reason Kung buhay si Pinoy Aquino, magagalit sa inyo lahat. Totoo. Oo. for us to support him? On the contrary, he has shown us very clearly, no, that he's even worse than his father. Yung father niya na minura-mura ninyo, di ba? Tapos itong CPP na ito, mga baliw na ito. Sa bagay, kinalimutan na nila ang mga Aquino. Oo. Kinalimutan nila mga Aquino. Tamo, Lenny sila. Si Bam Aquino nga nagalit sila nakaraan, di ba? Sabi ni Bam Aquino, parang, paano ba yung kay Bam Aquino? Sabi ni Bam Aquino, yung gusto niya dito litisin si Patatay Digong. Nagalit sila di ba, kay Aquino, kay Bam Aquino. Di ba? Yan sila. Yan na sila ngayon. Takaw sa kapangyarihan na. Inaano naman na sinasang-ayunan ng mga dilaw na ito, no, dati Martial Law Museum. Ngayon wala na yung Martial Law Museum. You can't EJK. hear it anymore. Now they're talking about EJK museums. Oh my God, di ba? And you know what's scary about that? No, you think it's funny, but it's a narrative. Sila Eric explained it to us.
the method in that madness of the CPP is they want that to be the narrative of our people, this EJK. So the stories that we tell our children are very powerful, even from before caveman period. The myths, no, the legends, the stories that they become part of our national identity. You want our national identity to be based on lies, di ba? No, so we have to No, fight. we want our national identity to be based on truth and Yes. facts. And Truth nobility. and facts alone. Yeah, correct. Di Correct. ba? Kung ano lang yung totoo, wag na natin sila, I mean, let's not let them grow up believing in these lies kasi tayo as adults, we know what happened. We know what's happening. We know what transpired. We know what's before us now. Alam naman natin eh. So, wag na Ruth also, parang for me, kasi we both have children, frustrating. magkakaedad yung mga anak namin ni Ruth, no? Pagkatapos, pareho kami, gusto namin matalino yung mga anak namin. You know, and I hate it that they dumb down the discourse. I hate it. Because like for instance, that EJK thing, talaga, EJK, eh bakit nung pagpunta sa The Hague, sa ICC, wala kayong ma-produce, di ba? Yeah, 39 ba? Sabi niya 27,000. Pagkatapos, itong si Cristina Conti na binigyan ng pera ni Marcos yan, naglabas pa ng ad yan. Nagmamakaawa. Sino ba dito mga pamilya ng EJK? Di ba? So, nandyan na sa preso na ang presidente natin, nandyan na si PRRD, 81-year-old man, saka kayo maghahanap ng ebidensya. Katulad ng ginagawa nila sa Vice President ngayon. Di ba? And tapos ngayon, ito pa si Chel Jokno, Tapos sa mga karera ng mga Crocs dito. sabi daw, deep Pero may papasabugin tayo sa susunod na talagang matatapos ang karera ng mga Crocs. Totoo yan. Pero wag mo natin talakayan niya, iba yan. ba yan? Dean talaga ng law school? Could you explain that to us, Ruth? How outrageous that is? How does it mean that you're only looking for evidence pag napreso na before you accuse? It cannot happen. No. And only in the Philippines naman can a person be imprisoned ng walang ng walang ebidensya, ng walang proceedings muna. Like what happened to the president at The Hague. Di ba? Wala namang nangyaring proceedings dito sa atin sa local courts. But he was sent there nonetheless. Only in the Philippines. Only. I cannot believe how What are the implications? What are the implications, Ruth, to this, to the legal structure of the Philippines that this thing happened? Well, in the Philippine judicial system, when you go to court, you need to be ready with all your evidence. When you file a complaint, naka-attach na lahat ng ebidensya mo doon sa complaint. Hindi ka maghihingi sa korte ng mag-issue ng subpoena para i-produce yung ebidensyang isasubmit mo. That's not done. That cannot be done. Kasi kailangan kumpleto ka na bago ka mag-file ng complaint. Like in this case, sige, the articles of impeachment. Kumpleto na yung evidence mo, lahat ng attachments mo when you file the articles of impeachment. Hindi yung pagdating mo sa, because the function of the Justice Committee is it's like the prosecutor's office, parang fiscal. Di ba, in the regular courts, there's the prosecutor's office, otherwise known as the fiscal's office. Yung fiscal ang magdedetermine if there is probable cause for the case, for the accused, or in this case, the respondent, to be indicted. Ibig sabihin, to be taken to court. Indictment means to take to court. So, ang nagdetermine ng probable cause, the existence of probable cause in this case is the House Justice Committee. Sabi nila, may probable cause. Ang probable cause, nag-file ng impeachment, pero kulang-kulang naman pala ang documents. Ngayon, hihingi ng subpoena sa impeachment court para mag-issue ng subpoena sa BIR to produce documents. That's not done. That's not done kasi dapat kumpleto ka na bago ka nag-file niyan. Otherwise, kung 4 yung impeachment articles mo, tanggalin mo na yung wala kang ebidensya. Hindi yung tsaka ka palang mag-fishing pagdating mo doon. Tama.
i-plot mo na yung ebidensya. Para kung talaga gusto nyo, yung isang tao talaga, okay, napatunayan talaga ito. Hindi yung kung kailangan nandoon ka, saka ka magkangalap ng ebidensya, saka ka magsasalita, ayan, kung pagsasalitain mo yung tao, pag nagkamali, ayan, tama yan, tugma sa sinabi. Fishing expedition yun. Nanguhula ka na mangyayari sa mga ginagawa mo ngayon. Diba? Okay, maraming salamat kay Castella, pati kay Loren Badoy. Isang content na makabuluhan at komentaryong puro-puro ng karunungan at kaalaman. Dito talaga yung mga Crocs, talagang tapos ang karera ng mga Crocs dito kay Castelo, no? Ingat lagi, matinding pasabog, paalam po sa inyong lahat.